Young Novela. O anak, kailangan pala nating pumunta mamayang gabi sa mansyon ni na Doña Imelda. Saad ni nanay sa akin, araw na Sabado at kasalukuyan ako naglinis ng kusina. Si Doña Imelda po, Nay? Ang mama ni Kuya Anthony? Tanong ko kay nanay. Hindi ako makapaniwala, ibig sabihin ay nandito rin si Anthony? Naalala ko tuloy ang pangako nito. 3 buwan mula ngayon na 18 kaarawan ko na. Kaarawan ni Doña Imelda. Nangailangan na raw ng ekstrang tao para tumulong manilbihan mamaya. Nariyan rin daw si Senyorita Anthony. Saad ni nanay. Biglang lumakas ang tibok ng aking puso nang marinig ang pangalan ni Anthony. Bakit pangalan pa lamang niya ay parang nanginig at nagkinakabahan na ako? Ano kayang itsura nito? Parang gusto ko na lamang hilain ng oras upang makita at makausap ang lalaking naging inspirasyon ko upang magpursigi sa pag-aaral. Alas 5 ng hapon ay nagbiyahe na kaming dalawa ni nanay patungo sa mansyon ni na Doña Imelda. Ang dumating kami ay kasalukuyang hinahanda na ang pagdadausan ng kaarawan ng ginang. Namangha ako sa banda ng lugar na pagdadausan ng selebrasyon. 60 anyos na pala ngayon ang ginang, kaya naman pala napaka-engrande ng selebrasyon. Sumunod ako kay nanay sa loob ng kitchen ng mansyon. Tumulong kami sa paghahanda ng mga gagamitin mamaya. Maligayang kaarawan, Doña Imelda. Narinig kong bati ni nanay at iba pang mga kasamahan namin. Maligayang kaarawan po, Doña Imelda. Sunod kong bati. Maraming salamat. Nako, Maricel, ito na ba ang panganay mo? Andrea? Ikaw si Andrea, hindi ba? Naku, ang gandang bata. Maricel, ang ganda ng anak mo. Mahinaw sambit ni Doña. Sa boses pa lamang niya, ibatid kong napakabaitong Doña. Hindi ito mata pobre at parang normal lang rito ang makipag-usap sa kagaya naming mahihirap. Hindi pala lahat ng mga Doña ay masama ang ugali kagaya ng mga palabas sa telebisyon. Nang matapos namin ayusin ang mga gamit, ay lumabas na muna ako sa mansyon. Inilibot ko ang aking tingin sa paligid. Nasaan na kaya siya? Hinahanap niya rin ba ako? Upang makapagpahinga ng sandali ay umupo na muna ako sa may duyan sa baba ng isang malaking puno ng akasya. Inayos ko ang aking puting bestida na palagi kong suot kapag may mga handaan akong pinupuntahan. Habang dandan dumuduyan ay biglang gumigat ang talukap ng aking mga mata. Ang dampi ng malamig na simoy ng hangin sa aking pisngi ay wari. Hinila ako na matulog, kaya naman inayos ko ang aking bestida at humiga ako sa duyan. Kailangan kong ubidlip kahit saglit man lamang para mamaya. Medyo madilim na ang paligid nang magising ako. Hinawakan ko ang isang maong na jacket na tinatakpan ng aking mga hita. Inilibot ko ang aking tingin sa paligid. Wala naman ibang tao sa likod ng mansyon. Tumayo ako at pinuntahan ulit si nanay sa kusina.